sanay na po kayo sa amin na ang nilo-launch po namin ay mga artists namin, mga talents, di ba? And next is yung pag-produce namin ng mga films into cinemas and also sa ibang mga platform. Kasi actually, naisip namin itong mag-asawa way back 2 years ago pa na kung saan, paano na lang kaya yung mga old movies na kung saan sa sa platform na ganito lang nila ina-upload. Na alam naman na natin na hindi na ganun kalaki yung kita. Kasi way back before, kaya nga nag-upload sa channel na ganito dahil para may memories kang babalikan. Pero ngayon, bakit ka nag-upload? Kahit sino nag-upload dun, di ba? Number one thing is para mag-monetize and para kumita ng pera. So, lahat naman tayo kaya tayo gumagawa ng contents para saan? Para kumita ng pera. Hindi lang naman natin ina-upload yan sa mga social media platforms para lang i-post lang yan or ipakita lang yan sa mga tao. Pinupost natin yung content or isang video dahil para mag-monetize tayo. So, gano'n, naisip po namin mag-asawa na tayo naman ng mga content creators or mga producers ang mag-decide ng magkano yung pwede natin kitain. Kasi tayo mag-set ng presyo natin dito eh. Number one thing, this is not a monthly obligations na may subscription tayong kailangan bayaran monthly. So malaking tulong ito sa lahat dahil especially yung mga taong mahilig manood at yung may oras manood, sino ba yung mga yan? Yung mga masa yan. Sabihin na natin talagang literal, yung mga masa, sino yung mahilig manood dahil sila yung may time. Sorry for my words no na mga tambay, di ba? Sila yung mahilig manood at pwede nating asahan na sumuporta na maraming views. But of course, paano natin sila tutulungan or kaya naman paano natin sila mabibigyan ng opportunity na makapanood ng isang film or dekalidad na quality ng video. So paano yon? Hindi naman nila kayang magbayad ng monthly obligations every month, di ba? Aminin na natin, di ba, na hindi lahat ng bahay ngayon merong platform na N, di ba? Alam niyo na po yan kung ano yung tinutukoy. Hindi lahat ng bahay may N platform. Na kung saan, kasi syempre, alangan namang idadagdag pa nila yan sa monthly billing nila ng kuryente, ng tubig. So of course, itong si Blackbox, malaki may tutulong natin sa kanila kasi may enjoy nila yung kapag yung moment nila na gusto manood ng katatakutan, gusto nilang manood ng mga love story, or kaya naman yung mga rom-com, di ba? Diyan tayo mahilig sa mga storya na gusto nating mapanood na kung saan lahat may showcase natin kahit yung mga artista dito. So eto, malaki po talaga magiging tulong nito sa lahat. Lalong-lalo na bubuhayin natin ang film industry ng Pilipinas. Ang pelikulang Pilipino, malaki may tutulong natin dyan kasi sabi ko, ulitin ko from Direct Loris Guillen, ang sabi niya nga na paano na lang yung mga old movies natin, i-upload na lang natin ba dito sa channel na to na kung saan free na lang ba natin itong ipapanood sa kanila. Hindi naman sa gusto nating magdamot na kailangan pera na naman ang pag-uusapan. But of course, syempre, kahit pa paano, may value pa rin. Yung mga pelikula na yan, may value pa rin. Ibig sabihin, ito, pwede pa rin, may karapatan pa rin silang kumita on a certain movie kahit na luma pa to. So, dito sa Black Box, we're giving opportunity kahit na old movies pa yan, kahit na black and white pa yan, ito pwede nating showcase. Kasi alam niyo po ba kung ano yung importante dito? Yung mga generation natin ngayon, lalo na yung mga kabataan, para naman mamulat pa rin naman sila sa mga klase ng pelikula way back before pa, lalo na nung mga kabataan pa natin, lalo na especially po kayo, di ba kung ano yung mga namulatan natin ng mga pelikula dati, kung paano ginawa ito, yung quality. So, alam niyo po, mamamangha yung mga generation ngayon na, ganito pala yung mga pelikula before. Paano nila na-execute na kung saan walang mga video effects, di ba? Yung mga graphic effects, sound effects, walang mga ganon. Pero syempre, mamamangha sila kasi yung gawa ng pelikula nun, di kalidad talaga. So, yun po, gusto ko talagang i-showcase yun, lalo-lalo na yung mga lumang pelikula natin para na rin sa mga kabataan ngayon. Kaya kailangan, preserve pa rin natin yan, at least may pakita pa rin natin yan. Tapos ito po yung question namin lahat kanina kasi nabanggit nyo, bawa nanood kayo ng concert ng Sex Bomb, gusto yung i-upload para i-share sa mga nakapanood. Ang question po doon, engineer, is paano po yung copyright? Di ba po mahigpit sila sa ganyan ng copyright ng song ng concert? Paano po yun? Depende po yun dun sa producer mismo ng concert. So, yun po yung pakinggan. Hindi po, madami ba ako, nanood ako ng concert ng Sex Bomb, vinidyo ko, pwede kong i-upload sa inyo, hindi? Ay, hindi po. Okay. Kasi kaya po Yun tayo may proof of kumbaga yung legalities. producer mismo pala Yes ng po, concert. dapat po. Sila Nalinaw po. nyo ngayon kasi kanina medyo nalito kami. Opo. Hindi pala po yung manonood Hindi kaya po. upload mo. Kaya po- Yung producer mismo ng Sex Bomb. Kaya po Okay. katulad kanina, nilinaw ko rin po na
protektado po ang mga producers natin dito when it comes to sa copyright infringement. Like for example, may in-upload ka dito na certain movie, hindi po pwedeng may screen recording. So alam nyo naman yung mga nag-grab na yan, pinupost at ina-upload sa mga channels, di ba? Para pagkakitaan nila, marami pong ginagawa yung mga yan. So hindi po itong pwedeng may screen recording at saka screen grab or screen capture. So, or yung tinatawag natin screenshots, no? Hindi po pwede ito. But of course, pwede nilang videohan. Yun nga lang, syempre, hindi na ganun kaganda yung quality. And at the same time, madidetect pa rin po ng platform natin. Yun ang kagandahan doon. So, may system tayo na kung saan madidetect na hindi talaga no sa kanya. So, makikita po yun sa lahat ng platform. And yet, may mga tao na po kami, may department din po kami na magre-report sa NMI para po dun sa striking ng mga accounts ng channels. Yun po yung pinaka-importante doon. So against talaga kayo sa piracy? Yes po, kasi syempre pinaghirapan po yun dahil producer din naman po kami. So ginastusan din namin yung film namin. So tapos ikaw i-grab mo lang, i-record mo lang yan, tapos i-upload mo lang yan ng ganun-ganun lang, tapos ikaw kikita ka. Hindi naman sa nagdadamot ako. Pero syempre, yung pinaghirapan namin na kitain para lang makapag-produce eh. Meron pa ba yung quality threshold na hindi pumasa yung quality ng pagkaka-film? May ganun ba? Actually po, sinabi ko nga rin po kanina, di ba, na you can upload old movies. Like kahit yung black and white. So, kahit po yung quality po niyan sobrang baba, pwede pa rin po natin ma-upload dito. Kasi as much as possible, gusto ko po kasing i-preserve yung quality ng pelikula before. Pero kuha sa phone, pwede? Hindi po pwede. Pero yung mga- I mean, yung sa phone po, actually maganda na po ang resolution ng mga phone Opo, ngayon. pwede. Accepted. Hanggang pinakamababa po na 480p. So, pixelated na po yun, Miss Grace, kasi di ba hindi naman lahat is filmmaking. Ibig sabihin, kukuha muna sila ng permission sa inyo for uploading or basta-basta na lang sila mag-upload. Ganito Kasi di po. ba po may mga gawa-gawa lang, gusto lang trip-trip lang. Yes yung po. gumawa. Siyempre po kasi, titingnan din po natin yung quality ng contents. The more important is the story kasi kaya ito papanoodin ng mga tao. Kaya nila babayaran to dahil sa storya. Hindi po dun sa kung ano yung binidyohan natin, sa storya po. So yun po yung actually pinaka-importante doon. So ganito po, we have 5 distribution agencies na kung saan naka-incorporate po sa Black Box. Wala pong makakapag-direct upload ng mga producers. Kasi kailangan po dumaan ito sa distribution agencies na kung saan sila yung mag-handle or magmamanage ng mga contents to upload. And also, syempre, yung promotions. Kaya ang gagawin na lang ni producer, mag-produce na lang ng mag-produce. Wala na po siyang iisipin, wala na siyang poproblemahin. Saan pwede pumunta ang publiko para may page pa kayo, website, para mas maintindihan? Yes Oo. po, ang Facebook page po namin ay yung Black Box app. So yun lang po yung username, and also sa Instagram, Black Box app. And we have also in X, yung Twitter before, and then TikTok, nandun din po kami. So pwede rin po mag-send the message and inquiries for those content creators and filmmakers, yan. Lalong-lalo na yung mga estudyante kasi we need to talaga reach them. Kasi alam naman natin na hindi lahat ng mga films coming from the colleges and universities, filmmaking students, ay nakakapasok sa MTRCB for their content rating. Hindi talaga naaprubahan yan. But of course here, syempre, mga estudyante pa rin yan eh. Kaya naman sila matututo kung sa larangan nila, kailangan nilang malaman yung mga pagkukulang na meron sila. So that's why, eto naman ang kagandahan, we can showcase their films and artworks, lalong-lalo ng mga estudyante. Kasi eto, dito pa lang, alam naman natin na ang nagpa-fans ng mga mga production nila is mga parents. Baka dito, pag nakita ng eskwelahan na, pwede palang kumita, di ba, promising, and at the same time, showcase natin yung film ng bawat estudyante. Why not supportahan natin yung estudyante natin? So ito, isusulong natin na masuportahan din yung mga estudyante. Di ba? Kasi hindi natin alam na eto palang estudyante na to, makadiscover tayo ng magaling na filmmaker dito. Hindi lang naman sa mga professional eh. Minsan nga, alam nyo, mga bata ngayon mas agresibo. So sila yung gustong matuto na kahit na wala talagang proper education, no? Walang proper education. Kaya nga 'di ba, nauso yung mga content creators, walang mga proper education yan when it comes sa editing ng video. When it comes sa editing ng music, walang mga proper education. Pero minsan sila pa yung mas magaling. So that's why here you can upload also music video, lahat yan, podcast, any video po, anything that moves, pwede mong i-upload dito. So, last na lang ako, engineer. Sige May po. plano kayo magkaroon ng awards night? Yes po, yan. Meron po tayong mga festivals according to categories.
let's say for the mainstream productions, the bigger productions in our industry, no, may mga mainstream productions, and then the independent filmmakers, no, yan sila maglalaban. Yung mga colleges and universities filmmaking students, maglalaban-laban sila, content creators, then yung mga magpa-podcast, and then music video, and then yung mga short films po, maglalaban-laban din sila, and the verticals. Kailan po? December po. Sa December. Sasabay po tayo. Yes, Sa yan. LMFF. Kasi po, alam nyo, dito kasi sa platform, marami tayong maaabot. Yung mga taga-probinsya, hindi mo na kinakailangan pumunta ng bayan para manood ng sine. Yun yung habol natin doon eh. At saka, lahat, para sa lahat. Kumbaga, eto, walang sinisino na may pera ka, hindi mo kinakailangan ng 400 pesos para makapanood ng pelikula. 'Di ba? Lalo na ngayon sobrang taas na. So at the benefit of your own home, 'di ba? Hindi mo na kailangang gumastos ng gasolina o kaya sumakay ng tricycle para pumunta ng bayan para makapanood ng pelikula. Sa black box lang, na kahit nasa bundok ka, pwede kang manood. Bongga si Ate Engineer. Last na lang po, engineer. Ganda-ganda ni How? Engineer. Engineer, pwede malaman kung magkano yung upload fee tsaka storage fee? Sa upload fee po, ito po, ang magdi-discuss po niyan, yung mga distribution agency. Sila po kasi ang mag-a-upload sa platform natin and sila din naman ang babayaran ng mga producers. Mas mura siguro. Thank you, Sobrang engineer.